Hindi ka ba naglilinis dyan? Malumanay ang boses ko. Never ako naging masama sa'yo, ha? Tandaan mo yan, ha? Never ako. Para kang sino? Shut up! Napasigaw na lang talaga si Amo sa tindi ng galit. Isang simpleng utos lang na maglinis sa itaas na uwi sa matinding iskandalo. Saan ka pa makakahanap ng kasambahay na sumasahod ng 20,000 kada buwan na mas mataas pa sa kinikita ng maraming call center agent at office workers ngayon. Tapos si Amo pa ang nagluluto para sa kanya dahil hindi marunong magluto. Pero siya pa itong may ganang magreklamo at makipagpalitan sa kanyang amo. Wala ako masyadong sinasabi, ha? Ang bunganga mo ang tuloy-tuloy, ha? Ang sabi ko lang, wait! Ang sabi ko lang, ito tumataas ang boses ko sa'yo ngayon kasi ang bunganga mo ayaw tumigil, ha? Para kang sino? Shut up! Marami ngayon ang nanggigil at kumukulo ang dugo sa nag-viral na video na ito sa social media. Kitang-kita kung paano nagmatigas sumagot at walang pakandungan. Kung maka-attitude ang isang kasambahay habang ang milyon-milyong Pilipino ay nagkakandara pa at nagpapakapagod araw-araw para lang kumita ng minimum. Pero ang kasambahay na ito na swerteng-swerte na sana pakaluwag na amo ay nagpakita pa ng kawalan ng utang na loob. Maging ang mga netizens hindi napigilan mag-react ayon sa mga komento. Kung sa Saudi raw naging katulong itong si ate, baka gulpi at bugbog sarado ang inabot niya sa mga Arabo. Kaya naman, babala sa lahat, kung kukuha kayo ng katulong, mag-ingat kayo sa ganitong klaseng tao. Dahil baka sa huli, ikaw na amo ang maging katulong sa sarili mong bahay. Narito, panoorin natin ang kabuuan ng video ng kanilang mainit at nakaka-high blood na sagutan. Anong pinagsasabi mo? Kasi kanina, okay kanya pa pumunta mo si Joy pa i-record mo yan at least malamayan natin Joy kasi sabi niya kaya nandito sa mga Jean kanina ipatawag ko ulit sabi mo bakit hindi ka pa naglinis sa taas? Bakit? Ako pa yung sisisisay mo? Tapos sabi mo hindi yan ganyan maglinis sa Joy nung dumating ako dito nga ang dumating mo yung rep nyo sa likuran ako pa nga naglinis sa lahat Anong trabaho mo dito? Ako gusto mo maglinis doon? Sinabihan kita, hindi ka ba naglinis sa taas? Linisin mo, di ba? Sabi ko sa'yo. Ha? Ang bunganga mo, tuloy-tuloy? Di ba? Wala kang modo. Ha? Wala kang modo. Antayin mo si Ate Jo. Kasi gusto ko na magklaro. Kasi sabagay ko na lang sa papuntahin mo dito ngayon. papunta na dito si Ate Jo. Kasi ikaw ang matigas ng ulo din eh. Aba. Narinig nyo yun? Matigas ang ulo? Baliktad na talaga ang mundo ngayon. Ang amo na ang sasabihan na matigas ang ulo. Tama ba itong sinabi ni ate sa kanyang amo? Di ba ang trabaho ng empleyado o kasambahay ay susundin ang utos ni amo? Pero itong si ate ay kakaiba. Ang kapal ng pagmumukha nito. Ako pa ang matigas ang ulo. Oo, kasi Ha? hindi pa ako naghinto eh. Kasi gusto ko pa magbiyahe ng matagal. Ha? Matigas ang ulo ko. Sabi ko sa'yo, antayin mo si Ate Jo kasi papunta na. O, tingnan mo ang bunganga niya. Kasi ko dito mo rin kaya ng lugar mo. Kasi bumaya pa ako ng malayo na lugar din. Ako kaya kawawa kasi malalayo kaya dito. Kaya hindi pa ako naging sa taas. Kasi sabi mo pupunta saan naman siya pupunta. Tawagan ko na lang sa talaga papuntahin dito. Para matapos na. Ayaw ko ng ganito talaga. May hindi kasi mag-compare, magsabi-sabi. Narinig mo ba ang bunganga ko? Ikaw ang mabunganga. Hoy! Teka lang! Ang sabi ko, hindi ka ba naglilinis dyan? Malumanay ang boses ko. Never ako naging masama sa'yo, ha? Tandaan mo yan, ha? Never ako. O, tingnan mo. Sabi mo ay, hindi ka siya dito mag-release. Wow, yan. Hoy! Matay na kasi lang nga, nagkakaroon nga, nagkakaroon kasi sila doon. Ako nga naglikpik eh. Ako na nga lahat nagtatrabaho. Sige. Ayun, ako pa talaga. O, talaga. Gusto mo pala, senyora ka, sisweldohan ka. Hindi, ako si Ha? ma'am. Ha? Kaya gusto ko na papapuntahin ko dito. Bakit ako mag-sisenyora? Hindi ko naman ito first time dito sa Maynila. Tsaka, hello, Wala ako masyadong sinasabi, ha? Ang bunganga mo ang tuloy-tuloy, ha? Ang sabi ko lang, wait! Ang sabi ko lang, ito tumataas ang boses ko sa'yo ngayon kasi ang bunganga mo ayaw tumigil, ha? Para kang sino? Shut up! Ha? Sige, sige. Tingnan natin. Oo. Kasama ng papel na yung binasa na Ha? online kanina kasi na-online siya. Ang tagal-tagal kasi, magpabiyahe pa ako. Ba't ako matatakot? Ay, Diyos ko lang, tao lang yan. Sa Manila, mga Bunganga. Her mouth never stop. Ibang lahi, Diyos ko lang, dito sa Pilipinas. Alam mo, dapat hindi ka nangangamuhan, maging amo ka. Kasi yan ang gusto mo eh, di ba? Amo ako sa iyo, ma'am. Mabuti ako Ha? tao. Mabuti, alam mo, ano? Oo. Oras na gabi, natin gabi. Hindi ba ako nagkagkama sa iyo? Wala! Anong oras? Hoy, inaano ka? Bakit ka ganyan? Ba't nagaganyan? Ano ba yan ang ginagawa mo sa akin na
at that. Kasi ito, kasi sumasagot dito eh. Kaya Sige, sa- tawagan mo si Ate Jo. Wala ako doon sa gate. Nagwawala ka dito? Inaano ko? Wala, ito man ang gas muna. Uy! Wala pa na ako, hindi mo ko palayasin na to. Hindi, ang gusto ko lang, bago ka umalis, ha, paalisin kita. Walang problema, papahatid nga kita sa driver, eh. Oh, saan na yun sa Ate Jo? Saan na nauwas? You have to wait. You have to wait. Oh, ba niya, oh. Ano pa ko talaga mag-hintay ng ilang oras? Oh, bunganga niya. Sa iyo pa permahan ko kung meron kung hintayin ka pero pero mo sa akin hindi 24 oras talaga ano pa hintayin ko. Hindi ko naman talaga hintayin ka hindi ko naman kilala yung sagot ko ay bibigay ko. Ano Dami ka oras niya na ako kanina pa kung kaya Anong hintayin ko sinasabi na ko una. sa tabi nito? Alas 3 na. Ganyan ka naman talaga eh. Ano akong ganyan ako? Anong sinasabi mo? Sige, magsalita ka lang na magsalita. Hindi pa siya makano eh. Ha? Ano ang ginawa ko sa'yo? Wala akong ginawa sa'yo. Pinapabayaan nga kita. Anong sinasabi mo? Bakit ganyan ako? Sige. Ha? Sa oras. Uy, kailan kita pinagalitan? Oo, kaya naman ko kay Ate Jo magsabi na ganyan sa iyo. Kaya ito lang sa akin ko mag-ingat ka talaga sa mga tao na Talaga. tinulungan mo talaga. Sige pa. Oo. Salita ka lang. Oo, ikaw ba yung Ate Jo? Tignan natin. Anong Believe naman ako dito. Kaya Talaga. masugod tama yung sinabi dun sa kabila talaga. Anong sinabi ng kabila? Kaya sa dulo doon. Anong sinabi ng kabila? Gusto ko lang makinig sa'yo magsalita. Hindi, magsalita ka ng magsalita. Magsalita ka ng magsalita. Ikaw ang bida. Tignan naman din natin. Ayun, nakatapat din. Talaga. Grabe. Ang galing mo. Mas sinasabi kasi ako, anong oras, may kontrata ako, kahit anong oras, talaga may penga din ako. Oh. Kahit anong gabi nga, Hoy, excuse me. Ha? Excuse me. Free ka na day off. Ayaw mo mag-day off. Ha? Walang problema, magpaalam ka. Uy, ang bunganga niya. Ha? Ang sweldo mo nga lang, magkano ang sa kontrata? Magkano binibigay ko sa'yo? 20,000. Hayay ka dito. Ako pa nga nagpapakain sa'yo eh. Ako nagluluto kasi hindi ka marunong magluto. Diba? Oh. Sinabi mo naman, ayaw mo naman ako magluto. Sige lang, iano mo ng bunganga mo. Sige, magkuplinan tayo eh. Kung ayaw mo, tinalabas ako doon sa gate. O, sige, labas ka sa gate. Oo Kasi magwala kaya ako Labas. doon. Sige, magwala ka doon. Oo, sure, wala problema. Kaya gusto mo eh, sunod tinatakot mo ako. Kaya matawag ko ngayon ng pulis, papapulis tayo. Sige. Sige, Frank. Tawag dito. Kasi, Mapapabuntong hininga ka na lang talaga. Nasa Pilipinas na siya pero ang laki ng sahod niya, 20,000 kada buwan. Pero nagawa pa rin niyang bastusin at layasan ang kanyang amo. Alam niyo mga kababayan, ang ating mga kababayan OFW kasambay sa Saudi, sub-sub sa trabaho, sobrang higpit sa amo, minsan walang day off at hindi makakain ng wasto. Pero tinitiis nila ang lahat ng hirap at may respeto sa amo dahil sa pangarap sa pamilya. Pero itong si kabayan nasa Pilipinas kahit anong oras pwede makita ang pamilya, makatakbo, makahingi ng sakloto, madaling makauwi, sumasahod ng 20,000, pinagluto pa ng amo, pero nagawa pa ito. Kaya paalala sa lahat ng kukuha ng katulong, kilatisin yung mabuti ang ugali bago papasukin sa iyong tahanan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.